Ang taon ay 2030 at ang Estados Unidos ay nakikipagdigmaan laban sa China at Rusya at karamihan ng labanan ay nagaganap sa dagat. Sa ilalim ng nag-aalimpuyong mga alon ng Karagatang Pasipiko, mga 1,300 talampakan ang lalim, ang temperatura ay bahagyang mas mataas lang sa nagyayelo. Sa loob ng katawan ng isang submarino, 134 na mandaragat ang nagbabantay sa iba't ibang mga screen na nababalutan ng pulang liwanag mula sa ilaw ng labanan. Sa kung saan mang bahagi ng mga tubig na ito, isang banyagang sasakyang pandagat ang pilit na nagtatago upang hindi matuklasan. Wala itong laban dahil hindi lang ito basta-bastang submarino, kundi isang Virginia-class na submarino. Ang pinakamabangis na mandaragit ng Amerika sa ilalim ng mga alon at ang pinakasopistikadong makinang pamatay sa ilalim ng dagat na kailanman ay nagawa. Ang tagumpay na ito ng inhinyeriyang Amerikano ay nagkakahalaga ng nakakagulat na 4.3 bilyon kada isa. Ngunit nagbibigay ito ng mga kakayahan na nagpapawala ng tulog sa mga posibleng kalaban. Pero ang Virginia-class na kinabibilangan ng United States Ship Virginia ay hindi basta-basta lumitaw mula sa wala. Ito ay bumangon mula sa abo ng Cold War, doktrina ng submarino at mga limitasyon ng mga naunang henerasyon. Sa pamamagitan ng Virginia, maaring mapanatili ng Amerika ang kanilang dominasyon sa ilalim ng dagat sa isang mundo kung saan ang kailaliman ng karagatan ay lalong nagiging pinagtatalunan taon-taon. Tuklasin natin ng mas malalim ang ebolusyon na nagbunga ng obra, maestrang ito ng pandigmang pandagat at suriin kung paano nananatiling milya-milya ang agwat ng puwersa ng submarino ng United States Navy laban sa pinakamalapit nitong mga kakompetensya. Imposibleng lubos na maunawaan ang mga inobasyon na nagpamonstro sa Virginia bilang isang submarino kung hindi natin mauunawaan kung ano ang nauna rito. Ang mga submarino ng Los Angeles-class attack ang namayani noong panahon ng Cold War. Mabilis na kamamatay at may 62 barko na nagpapatrol sa mga karagatan, sila ang bumuo ng gulugod ng puwersa ng submarino ng Amerika sa loob ng maraming dekada. Pero pagsapit ng huling bahagi ng dekada 80, naging mas malinaw ang kanilang mga limitasyon. Mabilis na umuunlad ang teknolohiya ng submarino ng mga Sobyet. Ang mga submarino ng Akula-class ay may napakababang tunog na nagbabantang mawala ang tradisyonal na kalamangan ng Amerika sa pagtuklas ng mga submarino. Ang pag-unlad na ito ay nagdulot ng pagkabigla sa hanay ng hukbong dagat ng United States. Ang kakayahang matukoy ang mga submarino ng kalaban bago ka pa nila matukoy ay ang pangunahing prinsipyo ng digmaang submarino. At ito ay nanganganib. Ang Seawolf-class ang naging agarang sagot ng Amerika sa lumalaking banta. Mas malaki, mas tahimik, at mas nakamamatay kaysa sa anumang nauna rito. Ang Seawolf ang naging pinakamataas na antas ng disenyo ng submarino noong Cold War. Ang mga espesipikasyon na nito ay talagang kamangha-mangha. 8 torpedo tubes kumpara sa 4 ng Los Angeles. Mas mababa ang tunog na nililikha. At may kakayahang maglunsad ng Tomahawk cruise missiles. Mayroon lang isang maliit na problema. Bawat Seawolf ay nagkakahalaga ng napakalaking 5.64 na bilyong dolyar sa halaga ng pera ngayon. Dahil sa pagbagsak ng Unyong Sobyet at lumiit ang budget para sa depensa, kinansela ang programa matapos makagawa ng 3 lamang. Pagsapit ng unang bahagi ng ika-21 siglo, hinarap ng Navy ang isang mabigat na hamon. Tumanda na ang Los Angeles Fleet at kailangan na itong palitan. Kailangan itong makamit ng United States nang hindi sumusobra sa budget habang patuloy na hinaharap ang mga nagbabagong banta mula sa Russia at lalo pang nagiging agresibong China. Dito pumasok ang Virginia-class. Isang submarino na idinisenyo hindi lang para sa mga labanan sa malalalim na karagatan noong Cold War, kundi para rin sa inaasahang multidimensional na mga labanan ng hinaharap o kasalukuyan, depende sa pananaw mo. Nagsimula ang programa ng Virginia na may matinding layunin na gumawa ng submarino na may 70% ng kakayahan ng Seawolf sa 70% ng gastos. Ang lumitaw ay mas kahanga-hanga pa, isang ganap na bagong paraan ng pagdidisenyo at paggawa ng submarino. Para sa panimula, ang Virginia ang naging unang pangunahing submarino ng United States na idinisenyo ng buo gamit ang computer-aided design. Walang pisikal na mock-up na ginawa bago magsimula ang konstruksyon, na isang revolusyonaryong paraan na nagtipid ng daan-daang milyong dolyar sa gastos sa pagdevelop. Bawat tubo, kawad, at bahagi ay maingat na ginawang modelo sa virtual na espasyo bago pa man hinangin ang kahit isang piraso ng hull. Ang tradisyonal na paggawa ng submarino ay nangangailangan na buuin ang barko sa paligid ng control room. Binaligtad ng Virginia ang konseptong to sa pamamagitan ng paggawa sa command center bilang isang modular na unit na maaring buuin at subukan ng hiwalay, saka ikabit bilang isang kumpletong pakete. Hindi lang ito basta isang magaling na paraan ng paggawa. Lubos nitong pinadali ang pag-upgrade dahil maaaring palitan ang buong combat suite nang hindi kinakailangang putulin ang pressure hull. Ngayon, tungkol naman sa hull, isang malaking pagbabago na ipinakilala sa Virginia
ay ang pagtanggal ng tradisyonal na mga periscope. Siyempre, ang kakayahang makakita sa ibabaw ng tubig ay isa pa rin sa mga pangunahing gamit ng periscope. Pero may malaki itong kakulangan. Nagkaroon ito ng panibagong butas sa hull na tinakpan gamit ang materyales na hindi kasing tibay ng mismong hull. Kaya, nagdulot ito ng seryosong depekto sa estruktura. Pwedeng puntiryahin ng mga kalaban ang periscope para palubugin o sirain ang mga submarino. Sa katunayan, 9 na submarino ang nagkaroon ng sira sa periscope noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Virginia. Pinalitan ang mga ito ng photonic mast na sa madaling salita ay mga sopistikadong digital camera na nakakabit sa mga naitatagong poste. Ipinapadala ng mga mast na ito ang visual na datos sa mga high-definition na display sa control room kaya hindi na kailangan ng periscope. Pero marahil ang pinakamahalagang tagumpay sa inhenyeriya ay ang propulsion system ng Virginia. Ang S9G pressurized water reactor ay nagbibigay ng humigit kumulang 30 megawatts ng kuryente. Sapat para patakbuhin ang submarino sa bilis na higit sa 35 knots, habang hindi na kailangan ng muling paglalagay ng gasolina sa tinatayang haba ng buhay ng barko na mga 33 taon ng operasyon. Ang hindi paglalagay ng gasolina ay hindi lang nakakatipid ng pera sa mahal na nuclear material na maaring gamitin sa ibang bagay, tulad ng sa mga planta o sa paggawa ng mga sandatang nuklear. Tinatanggal nito ang matagal at mahahabang midlife refueling overhauls na karaniwang nagpapahinto sa operasyon ng mga submarino ng ilang taon. Bilang resulta, ang isang Virginia-class na submarino ay mas maraming oras na ginugugol sa dagat kumpara sa mga naunang modelo. Kaya mas marami itong naibibigay na kakayahan sa bawat pisong ginagastos. Pero ang kakayahang gumalaw ng mabilis at malayo ay hindi sapat para mabuhay ang mga submarino sa isang labanan. Ang digmaan ng mga submarino ay nauuwi sa isang simpleng prinsipyo. Kung sino ang unang makarinig sa kalaban, siya ang panalo. At sa nakamamatay na larong taguan sa ilalim ng dagat na ito, ang Virginia ay dinisenyo para magpakitang gilas lampas sa inaasahan ng kahit sino. Ang katawan ng barko ay may makabagong anechoic coating, mga espesyal na tile na sumisipsip ng sonar energy imbes na ibalik ito sa mga sensor ng kalaban. Hindi lang nito pinapababa ang sonar signature ng submarino, kundi binibigyan pa nito ang Virginia ng mas maliit na sonar cross-section kumpara sa maraming mas maliliit na submarino. Bukod pa rito, gumagamit ang Virginia ng tinatawag ng mga inhinyero na acoustic quieting techniques na nagpapababa ng ingay na nililikha ng mga sistema ng submarino. Bawat pump, bawat motor, bawat piraso ng makinarya na maaaring lumikha ng naririnig na tunog ay nakakabit sa mga sopistikadong isolation platform na pumipigil sa pag-abot ng mga panginginig sa hull. Ang malaking aperture bow lab sonar array ng submarino ay kumakatawan sa isa pang malaking pag-unlad sa kakayahan. Gumagamit ang sistemang ito ng makabagong fiber optic na teknolohiya sa halip na tradisyonal na copper wiring na nagpapabawas ng timbang habang labis na pinapataas ang sensitivity. Kayang matukoy ng Virginia ang mga submarinong kalaban na tahimik sa tunog sa mga distansyang imposible noon bago ito naimbento. Marahil ang pinakakahanga-hanga, kayang mapanatili ng Virginia ang kanyang stealth advantage kahit na mabilis itong gumagalaw. Ang natatangi nitong pump jet propulsor ay pumapalit sa tradisyonal na propeller gamit ang isang shrouded rotor na malaki ang nababawas sa cavitation, na isang magarbong tawag para sa mga bula na nagdudulot ng ingay na nililikha ng mga karaniwang propeller. Ibig sabihin nito, kayang sumisid ng Virginia sa pinakamataas na bilis habang mas kaunti ang ingay na nalilikha kumpara sa mga naunang submarino kahit na sinusubukan nilang maglayag ng tahimik. Gayunpaman, walang saysay ang pagiging palihim kung walang kakayahang umatake. At dito rin, hindi nagpapahuli ang Virginia. Ang submarino ay may dalang nakakatakot na hanay ng mga sandata. 421 pulgadang tubo ng torpedo ang kayang maglunsad ng Mark IV na 8 advanced capability na mga torpedo, mga sandatang may kakayahang maghanap ng target at umabot ng bilis na higit sa 55 knot na may mga warhead na sapat ang lakas para sirain ang kahit anong barko sa ibabaw ng dagat. Kapag nailunsad na, ang mga torpedong ito ay parang mga automatikong mga ngaso. Gamit ang mga sopistikadong sonar system para subaybayan at salakayin ang mga target nang hindi na kailangan ng karagdagang gabay mula sa submarino mismo. Pero ang tunay na nagpapatingkad sa Virginia ay ang kakayahan nitong magamit sa iba't ibang uri ng strike mission. Mayroon itong 12 nakalaang vertical launch system tubes na nagbibigay daan dito para magpakawala ng mga Tomahawk cruise missile laban sa mga target sa lupa na mahigit 1,000 milya ang layo. Ang mga sumunod na Block 3 at Block 4 na Virginia ay pinalitan ang mga individual na tubo ng 2 mas malalaking Virginia payload tubes na bawat isa ay kayang maglaman ng 6 na missile na nilalagay sa pamamagitan ng forward escape trunk ng barko. Sa pagpasok ng Block 5 upgrade sa serbisyo ngayon, lalo pang lumawak ang strike capacity ng Virginia dahil sa pagdagdag ng Virginia Payload Module, isang bagong 84 na talampakang seksyon na isinisingit sa gitna ng submarino.
naglalaman ng 4 na malalaking tubo para sa missile. Bawat isa sa mga tubong ito ay kayang maglaman ng 7 Tomahawk missile na nagdadala sa kabuuang kapasidad ng missile ng submarino sa nakakagulat na 40 sandata. Binabago nito ang Virginia mula sa pagiging hunter-killer tungo sa pagiging tunay na maritime strike platform. Kaya nitong maglunsad ng katumbas ng isang maliit na fleet ng eroplano na may mga precision-guided na sandata mula sa mga posisyong hindi matutunton malapit sa baybay ng kalaban. Hindi rin limitado ang submarino sa mga tradisyonal na sandata lamang. Maaari itong magpadala ng mga Special Operations Forces o Special Operations Forces mula sa isang espesyal na silid na tinatawag na lockout trunk na nagpapadala ng mga Navy Sea, Air, and Land sa mga misyon kahit nakalubog pa ang submarino. Ang pagdagdag ng dry deck shelter na parang isang hangar na nakakabit sa katawan ng submarino ay nagbibigay daan sa Virginia na magdala at magpalabas ng mga espesyal na sasakyan tulad ng Advanced SEAL Delivery System na nagpapalawak sa abot ng mga Special Operations Forces lampas sa mga tradisyonal na hangganan. Kamakailan lang, ang Virginia ay inangkop upang magpadala at magkontrol ng mga Unmanned Underwater Vehicles o UUVs. Mga autonomous na robot na kayang palawakin ang kakayahan ng submarino sa pagdetect at saklaw ng armas ng hindi inilalagay sa panganib ang $1 bilyong na mothership. Ang mga unmanned underwater vehicle na ito ay maaaring magsagawa ng reconnaissance, maglagay ng mga sensor, o posibleng umatake mismo ng mga target na nagpaparami sa bisa ng submarino. Sa katunayan, ang kakayahan ng Virginia pagdating sa armas ay naging napakalakas na may ilang naval strategist na nagsasabing baka sobra na ito para sa ilang mga misyon. Pero silipin pa natin ang mas malalim ang loob ng submarino para makita kung ano talaga ang nagpapagana dito. Kapag pumasok ka sa loob ng isang Virginia-class na submarino, mapapansin mong hindi ito kamukha ng mga naunang modelo. Wala na ang masisikip at mano-manong kontrol na istasyon. Pinalitan na ito ng parang command center ng isang spacecraft mula sa isang science fiction na pelikula. Ang puso ng submarino ay ang control room nito, na pinangungunahan ng Submarine Command System, isang network ng mga high-definition na display na maaaring magpakita ng sonar data, tactical na impormasyon, mga navigation chart, at mga larawan mula sa periscope. Pinapatakbo ng mga mandaragat ang barko gamit ang mga touchscreen at joystick sa halip ng mga manibela, dial, at lever na matatagpuan sa mga lumang submarino. Ang digital na pagbabago ay umaabot sa buong barko. Ang Virginia ay kinokontrol ng humigit kumulang 4 na milyong linya ng code na tumatakbo sa isang sopistikadong fiber optic na network. Bawat pangunahing sistema, mula sa mga sandata hanggang sa propulsion at life support, ay mino-monitor at kinoko-kontrol sa pamamagitan ng integrated na digital na arkitektura na ito. Ang nagpapakabihira dito ay hindi lang ang teknolohiya, kundi kung paano nito binabago ang operasyon. Ang mga tradisyonal na submarino ay nangangailangan ng mga dedikadong tauhan para bantayan ang napakaraming individual na sistema. Ang automasyon ng Virginia ay nagbibigay daan dito na mapanatili ang halos parehong laki ng crew gaya ng mga naunang Los Angeles class na submarino, habang mas mataas ng malaki ang kakayahan sa operasyon at mas malaki sa kabuuan. Sa kabilang banda, ang automasyong ito ay nagdulot ng kaunting dagdag na stress sa crew. Mas kaunti ang kinakailangang mga mandaragat ng Virginia sa kabuuan. Ngunit ang mga mayroon ito ay kailangang may mataas na antas ng teknikal, nakasanayan upang mapanatili at mapatakbo ang mga sopistikadong sistema nito. Bukod pa rito, ang mga submariner ay kailangan pa ring sumunod sa mas mataas na pamantayan ng United States Navy dahil sa mahabang panahong ginugugol sa ilalim ng dagat at sa halos pag-iisa. Isa pang revolusyonaryong aspeto ng kontrol ng Virginia ay ang fly-by-wire control system. Ang mga tradisyonal na control surface ng submarino ay pinapagana ng hydrauliko na direktang nakakabit sa mga control station sa pamamagitan ng mga mekanikal na koneksyon. Pinalitan ito ng Virginia ng isang digital na sistema kung saan ang mga computer ang nag-i-interpret ng mga utos ng operator at isinasalin ito sa mga galaw ng rudder at diving planes. Hindi lang nito pinapabilis ang response time, kundi nagbibigay din ito ng kakaibang kakayahan sa pagmaniobra. Kayang gawin ng Virginia ang mga maniobrang hindi posible noon sa mga naunang disenyo. Ang digital na pagbabago ay umaabot din sa kaginhawaan ng mga tripulante dahil sa mas malaking sukat nito at nabawasang pangangailangan sa mga makina. Nagbibigay ang Virginia ng mas maluwag na espasyo sa bawat mandaragat kumpara sa mga naunang klase ng submarino. May mga higaan na may ilaw para sa pagbabasa, kurtina para sa pribadong espasyo, at sariling lalagyan ng gamit. Ngunit sa totoo lang, ang mga pangunahing pagbabago na may kinalaman sa submarino ay tungkol sa kung paano ito pinapatakbo at ginagamit ng hukbong dagat ng Estados Unidos.
Ang mga submarino noong Cold War ay may medyo simpleng misyon, hanapin at sirain ang mga submarino at barko ng kalaban habang nananatiling hindi natutuklasan. Ang Virginia ay dinisenyo para sa mas masalimuot na estratehikong kapaligiran kung saan ang mga operasyon sa baybayin o malapit sa mga dalampasigan ay naging mas mahalaga. Ang pagbabagong ito ng focus ang naging dahilan ng maraming pagbabago sa disenyo. Ang layag ng submarino, ang istrukturang parang palikpik sa ibabaw ng katawan nito, ay dinisenyo upang kayanin ang stress ng pagbutas sa yelo ng Arctic. Pinapayagan po nito ang operasyon sa mga rehiyong nagiging mas pinagtatalunan, habang ang Arctic ay nagiging mas posibleng ruta para sa kalakalan sa pagitan ng silangang Asya at Europa. Ang bow sonar sphere na matatagpuan sa mga naunang attack submarines ay pinalitan ng isang horseshoe-shaped array na mas angkop para sa pagtukoy ng tahimik na diesel-electric submarines na nag-ooperate sa maingay na coastal na mga kapaligiran. Ang kakayahan ng Virginia sa mababaw na tubig ay talagang kahanga-hanga. Kayang mag-operate ng submarine sa tubig na kasing babaw ng 300 talampakan, isang mapanganib na lugar para sa mga nuclear submarines na karaniwang mas gusto ang kaligtasan ng malalim na tubig. Dahil dito, kaya nitong mangalap ng impormasyon, magpasok ng special forces, o maglunsad ng mga pag-atake mula sa mga posisyong hindi kayang abutin ng mga naunang henerasyon. Ang mga kakayahang ito ang dahilan kung bakit ang Virginia ay tinuturing na eksperto sa tinatawag ng mga naval strategists na access denial missions. Ang kakayahang mag-operate sa mga lugar kung saan ang mga surface ship ay lubhang nanganganib mula sa mga sandata ng kalaban. Sa mga theoretical na senaryo ng labanan, ang mga submarino ng Virginia-class ay maaaring makapasok sa mahigpit na binabantayang katubigan upang alisin ang mahahalagang kakayahan ng kalaban na magbubukas ng daan para sa mas malalaking puwersa ng hukbong dagat na makapasok sa lugar ng labanan. Gurintis ka mo sumanuan sa tumilasat, ngunit marahil ang pinakadramatikong paglawak ng mga misyon ng Virginia ay dumating kasabay ng pagre-retiro ng Ohio-class na guided missile submarines. Ang mga binagong ballistic missile submarines na ito ay may dalang hanggang 100 at 54 na Tomahawk missiles bawat isa, na nagbibigay ng napakalaking kakayahan sa conventional strike. Habang nagsisimula ng magretiro ang mga platapormang ito ng walang direktang kapalit, ang Virginia, lalo na ang Block 5 na may Virginia Payload Module, ang pumalit upang punan ang kakulangan sa kakayahang ito. Ang Virginia ay tumanggap din ng mas pinalawak na tungkulin sa pangangalap ng intelihensya. Ang kanyang advanced na electronic warfare suite ay kayang sumagap ng mga komunikasyon, radar, emissions, at iba pang mga signal na mahalaga mula sa mga posibleng kalaban. Ang photonics mass ay kayang kumuha ng high resolution na mga larawan ng mga baybayin, basin ng hukbong dagat o kali na mga barko. Isa sa mga particular na mahalagang kakayahan ay ang kakayahan ng Virginia na makialam sa mga undersea communications cable na nagbibigay ng access sa digital nervous system ng pandaigdigang komunikasyon sa paraang halos hindi matutuklasan. Sa madaling salita, ang Virginia ay nagbago mula sa isang espesyal na anti-submarine na plataporma tungo sa isang multi-domain na mandirigma na kayang baguhin ang mga larangan ng labanan sa iba't ibang antas ng tunggalian. Ang programa ng Virginia ay nanguna rin sa isang kakaibang paraan ng konstruksyon. Ang bawat submarino ay ginagawa sa modular na paraan kung saan ang mga pangunahing bahagi ay sabay-sabay na binubuo sa dalawang magkaibang shipyard, General Dynamics Electric Boat sa Connecticut at Huntington Ingalls Industries sa Virginia. Ang mga module na ito, na halos kumpletong bahagi na ng submarino, ay pinagsasama-sama sa huling pagbuo, na lubos na nagpapabilis ng oras ng konstruksyon. Nalutas ng pamamaraang ito ang isang mahalagang hamon sa industriya. Pagkatapos ng Cold War, ang base ng industriya ng submarino ng Amerika ay labis na humina. Ang bilis ng produksyon ay bumaba mula sa paggawa ng maraming submarino kada taon hanggang sa isa na lang tuwing ilang taon. Ang mga bihasang manggagawa ay umaalis sa industriya at ang mga supply chain ay nagsisimulang masira. Ang paraan ng konstruksyon ng Virginia ay nagbigay daan sa pagpapanatili ng mahahalagang kasanayan sa iba't ibang pasilidad na nagpanatili sa espesyal na lakas paggawa na mahalaga para sa paggawa ng submarino. Ito rin ang nagbaba ng halaga kada unit mula $2.8 bilyong para sa unang barko hanggang humigit kumulang $2.4 na bilyon para sa mga kasalukuyang batch. Ang sumunod na pagbabago at pagdagdag ng mas maraming armas ay muling nagtaas ng presyo, ngunit ang paunang pagbaba ng presyo ay nanatiling isang malaking tagumpay para sa industrial militar na complex ng United States.
Ang Virginia ay hindi dinisenyo bilang isang static na plataporma. Mula sa simula, isinama na sa programa ang mga planadong pag-upgrade ng kakayahan na hinati sa mga batch. Block 1 United States Ship Virginia hanggang United States Ship Texas, ang orihinal na configuration na nagtatakda ng pangunahing kakayahan. Block 2 United States Ship Hawaii hanggang United States Ship Minnesota ay nagpakilala ng mga hakbang para mapababa ang gastos habang pinananatili ang kakayahan. Block 3 United States Ship North Dakota hanggang United States Ship Delaware. Pinalitan ang 12 individual na vertical launch tubes ng 87 pulgadang diameter na Virginia payload tubes na bawat isa ay may 6 na missile na nagbawas ng gastos ng $100 milyong kada submarino. Block 4 United States Ship Vermont hanggang United States Ship Utah ay nakatuon sa pagbawas ng mga kinakailangang maintenance at pagtaas ng bilang ng mga deployment na kayang gawin ng bawat submarino mula 14 hanggang 15 sa buong buhay nito. Block 5 United States Ship Oklahoma hanggang United States Ship Massachusetts ay nagdagdag ng Virginia Payload Module, isang 84 na talampakang seksyon na may 4 na malalaking diameter na missile tubes na malaki ang nadagdag sa kakayahan ng strike. Ang bawat block ay hindi lang basta maliliit na pagbabago, kundi malalaking pagdagdag sa kakayahan. Ang mga submarino ng Block 5, halimbawa, ay magkakaroon ng mas malaking displacement, 10,200 tonelada, kumpara sa 7,800 tonelada para sa mga unang barko. 30% pagtaas sa laki na nagdadala rin ng katumbas na pagtaas sa kakayahan. Ang mga inobasyon sa konstruksyon ay hindi lang limitado sa mga teknik sa pamamahala. Ipinakilala ng Block 2 ang bagong disenyo ng unahan ng barko na pumalit sa mamahaling spherical sonar arrays gamit ang mas mahusay at mas malaking aperture bow array sa mas mababang halaga. Ipinatupad ng Block 3 ang muling dinisenyong hulihan ng barko na may hydrodynamically optimized na hugis na nagpapabuti sa pagiging tahimik at sa paghawak nito. Napakalaki ng naging resulta. Ang mga unang Virginia-class na submarino ay inabot ng 84 na buwan bago matapos gawin. Ang mga kamakailang na i-deliver ay nangangailangan na lamang ng 61 buwan na may layunin na 55 buwan para sa mga susunod na barko. Bilang paghahambing, ang nuclear-powered na aircraft carrier na United States Ship Gerald R. Ford ay halos 2 dekada mula sa paglalagay ng keel hanggang sa opisyal na paggamit. Kahit ganon, ang mga Virginia submarino ay humaharap pa rin sa ilang mga hamon. Ayon sa ilang pagtataya, masyadong mabagal ang teknikal na paggawa ng mga barko. Ang mga kamakailang hamon sa inflasyon at supply chain ay nagdulot ng paghinto ng mga gawain sa konstruksyon. Mula sa dapat sana ay 2 submarino kada taon, ang gobyerno ng United States ay uma-average lang ng 1.2 kada taon simula noong 1978. Halimbawa, isa lang na submarino ang o-orderin sa 2025 at ito ang magkakaroon ng pinakamataas na presyo na aabot sa 4.8 bilyon. Bukod pa rito, teknikal na nangako ang United States na magde-deliver ito ng 3 sa mga submarinong ito sa Australia. Pagsapit ng 2038, sila ang bubuo ng karamihan sa makabagong pwersa ng submarino ng Australia at pipigilan ang posisyon at ambisyon ng China sa lugar na iyon. Hindi malamang na manggagaling ang mga submarinong ito sa kasalukuyang supply, kundi mula sa mga submarinong ginagawa mismo para sa hukbong dagat ng United States kasama ng pangkalahatang mga hamon sa supply. Tinatayang ng ilang kritiko na ang buong programa ay dekada ng nahuhuli sa schedule at mangangailangan ng malaking pagsasaayos upang maitugma ito sa orihinal na mga inaasahan. Direktang kaugnay ito sa nagbabagong mga banta sa kapaligiran. Ang mabilis na pagpapalawak ng hukbong dagat ng China, kabilang ang mga sopistikadong submarino gaya ng Type 093 Jiashing class, ay nagdulot ng mga bagong hamon sa dominasyon ng Amerika sa ilalim ng dagat. Ang Rusya, sa kabila ng mga limitasyon sa ekonomiya, ay patuloy na gumagawa ng mga advanced na submarino tulad ng Yasen class na may makabagong teknolohiya para sa mas tahimik na operasyon. Pero kahit nawala sa tamang dami ang submarino ng United States na dapat ay meron na sila ngayon, binabawi naman ito ng Virginia pagdating sa kalidad. Ang nabanggit na modular na disenyo nito ay nagbibigay daan sa mabilis na pagsasama ng mga bagong teknolohiya nang hindi na kinakailangang gumawa ng panibagong disenyo ng submarino. Maaaring i-update ang digital na arkitektura gamit ang bagong software, katulad ng pagtanggap ng smartphone ng mga update sa operating system. Maaaring baguhin ang mga sistema ng armas upang labanan ang mga bagong banta nang hindi nangangailangan ng malawakang rekonstruksyon. Tinalakay pa nga ng programa ang mga gastusin sa buong siklo ng buhay. Ang pinakabagong mga Virginia ay nangangailangan lamang ng 3 pangunahing maintenance period sa loob ng kanilang 33 taong serbisyo, kumpara sa 4 para sa mga naunang block na lubos na nagpapababa ng downtime.
At habang ang Virginia ang kasalukuyang pinakamataas na antas ng teknolohiya ng submarino, hindi naman nagpapabaya ang Navy at naghihintay lang na makahabol ang produksyon. Nagsimula na ang pagdevelop para sa magiging kapalit nito, ang SSNX program. Ayon sa mga paunang ulat, ang SSNX ay magiging mas malaki ng malaki kumpara sa Virginia at 11% na mas malaki kaysa sa Seawolf. Ang mas malaking espasyo ay magbibigay daan para sa mas advanced na mga teknolohiyang pampatahimik, mas malalaking kargamento ng armas, at posibleng mga bagong sistema ng propulsyon tulad ng electric drive motors na maaaring magdulot ng mga tunog na pirma. Higit pa rito, malaki rin ang inilalaan ng Navy sa mga unmanned underwater vehicles. Magtutulungan ang mga unmanned underwater vehicle kasama ng makeup ng mga may tauhang submarino. Mga programa tulad ng Orca Extra Large Unmanned Underwater Vehicle, layunin nitong gumawa ng mga autonomous na underwater drone na kayang magsagawa ng mine countermeasures, anti-submarine warfare at electronic warfare. Maaaring maparami ng mga ito ang kakayahan ng bawat submarino nang hindi nangangailangan ng malaking pagbabago at pag-upgrade sa mismong barko. Patuloy na umuunlad ang programang Virginia mismo. Ang mga Block 6 na submarinino na nasa yugto pa ng pagpaplano ay maaaring magamit ng mga teknolohiya mula sa Columbia-class Ballistic Missile Submarine Program. Kasama na ang advanced na X-stern configuration na pumapalit sa tradisyonal na mga timon at stern planes gamit ang isang set ng 4 na multi-purpose control surfaces. Kaya saan nga ba pumapaloob ang Virginia-class na submarinino sa konteksto ng kasalukuyan at hinaharap ng mga banta sa kataas-taasang kapangyarihan ng United States? Bagamat mahirap ikumpara ng direkta ang mga theoretical na kakayahan ng mga barko ng China, dahil karamihan sa mga update ay lihim, pinaniniwalaang nangunguna pa rin ang Virginia. Maaaring i-deploy ito malapit sa baybayin ng kalaban ng ilang buwan ng hindi natutuklasan, nangangalap ng impormasyon, gumuguhit ng depensa, at pumupwesto para maglunsad ng matitinding pag-atake kung sakaling sumiklab ang labanan. Ang presensya nito lamang ay lumilikha ng isang lugar ng kapangyarihan sa dagat at lupa, dahil kailangang isipin ng mga posibleng kalaban na maaari itong nasa kahit saan at kahit kailan, kaya napipilitan silang maglaan ng mahahalagang yaman para sa pagtuklas at depensa laban sa submarino. At kahit na ang mga susunod na labanan ay maaaring gumamit ng hypersonic na mga misil, artipisyal na intelihensya, at mga sandatang nakabase sa kalawakan, nananatiling pareho ang pangunahing kalamangan na ibinibigay ng mga makabagong submarino. Ang kakayahang kumilos ng halos walang hadlang sa mga lugar na may labanan, tumitira kung kailan at saan hindi inaasahan ng mga kalaban. Sapagkat mas malaki ang bahagi ng mundo sa ilalim ng tubig kaysa sa ibabaw nito at mas kaunti ang pagbabantay sa karagatan kumpara sa lupa o kalawakan. Sa bawat bagong Virginia na lumulubog sa tubig, pinapalakas ng United States ang pinakamahalaga nitong bentahe sa militar, ang kakayahang umatake sa kahit sino, kahit kailan, at nang hindi natutuklasan o nasasagot. Pero ano sa tingin mo? Sulit ba ang napakalaking puhunan sa mga mandaragit na ito sa ilalim ng dagat? O dapat bang ituon ng Amerika ang pansin sa iba pang larangan ng digmaan? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba at maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.